Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan nyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Sa part 1, dinukot ng mga lingkod ni Daturagang ang 9 na taong gulang na si Tala upang gamitin bilang susi ng buwan sa pagbubukas ng kuta ng abo. Sinundan siya ng kanyang kuyang si Elias at ng nakakatawa, ngunit tapat nilang kaibigang si Pilo. Tinahak nila ang mahiwagang landas sa likod ng Tinago Falls at hinarap ang mga amalanhig, syokoy, at isang dambuhalang bungisngis. Sa bawat labanan ay nagtamo sila ng malulubhang sugat. Ngunit sa tulong ng inkantadang si Amihan at ng kampilang tinatawag na Sidlak, narating nila ang lungsod na nakatago sa pusod ng bundok Panamaw. Sa pinakamataas na tor ng kuta ng abo ay nakita nilang nakakulong si Tala. Bago pa nila ito mailigtas, nagising ang libo-libong nilalang sa ilalim ng lungsod at nagpakita ang hari ng abo. Maligayang pagbabalik, huling bantay. Ngayon ay haharapin nina Elias at Pilo ang pinakamalaking labanan ng kanilang buhay. Ngunit kahit magapi nila ang hari ng abo, may isang pintuang mangangailangan ng buhay ng huling bantay upang muling maisara. Simulan na natin ang ikalawa at huling bahagi ng ang legendaryong biliran at ang huling sakripisyo. Mula sa tuktok ng pinakamataas na tor ay bumaba ang isang lalaking nakasuot ng baluting tila yari sa namuong lava. Bawat hakbang niya sa hangin ay lumilikha ng hagdang apoy. Mahaba ang kanyang itim na buhok, kulay baga ang mga mata, at sa ulo ay may koronang binubuo ng 7 sungay. Siya si Daturagang, ang dating bantay ng apoy na naging hari ng kuta ng abo. 10 taon kong hinintay ang pagbabalik ng dugo ng inyong ama. Hindi niya ako nabigo. Ipinadala niya sa akin ang kanyang anak. Pakawalan mo si Tala. Kusang loob siyang lalapit kapag nakita niyang bumalik ang kanyang mga magulang. Itinaas ni Daturagang ang kamay. Sa magkabilang gilid ng hawla ay lumitaw ang anyo ni Namang Lando at Aling Rosa. Tala, huwag kang matakot. Lumapit ka sa amin, anak. Nanay. Tatay. Tala, huwag kang makinig. Hindi sila ang mga magulang natin. Elias, bakit mo pinagkakaitan ng pamilya ang kapatid mo? Nabigo kang protektahan siya. Kami na ang bahala. Nanginig ang mga kamay ni Tala. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng hawla. Tala, tingnan mo ako. Gusto ko lang makita sina nanay at tatay. Gusto ko rin. Araw-araw. Pero hindi gagamitin ni nanay ang lungkot mo para ilayo ka sa akin. At hindi sasabihin ni tatay na nabigo ako nang hindi muna niya ako tinatanong kung kumain na ako. Huminto si Tala. Ano ang sinabi ni nanay sa'yo sa huli nating alaala sa kanya? Wala akong maalala. Sanggol pa ako. Tama. Kaya huwag mong hayaang ang halimaw ang gumawa ng alaala para sa'yo. Umatras si Tala mula sa 2 anyo. Hindi kayo ang nanay at tatay ko. Napunit ang balat ng mga huwad na magulang. Sa ilalim nito ay lumitaw ang 2 balbal na walang labi, mahahaba ang dila, at may mga kuko na puno ng tuyong laman. Sayang. Mas masunurin sana ang bata kung hindi mo siya pinalaking matalino. Yan din ang problema ko kay Tala. Lagi akong natatalo sa usapan. Sino ang payasong ito? Ako si Pilo. Tagapagmana ng makapangyarihang kampanilya at kinatatakutan ng mga higanteng may mahinang paningin. Mamamatay ka ng sumisigaw. Karaniwan na akong sumisigaw. Hindi yan bago. Ibinaba ni Daturagang ang kamay. Sabay-sabay na gumalaw ang libo-libong matang nasa ibaba ng tor. Mula sa mga siwang sa lupa ay gumapang ang mga balbal. Ang ilan ay may gulugod na nakalabas sa likod.
Ang iba ay may mga brasong magkaiba ang haba at mga panga na bumubuka hanggang dibdib. Sa himpapawid naman ay dumagsa ang mga tiktik at wakwak. Ang kanilang mga pakpak ay humampas na parang daan-daang basang kumot. Tumakbo kayo patungo sa Thor. Pipigilan ko sila. Hindi mo kayang labanan ang lahat. Hindi ko kailangang manalo. Kailangan ko lamang kayong bigyan ng oras. Magandang plano. Bakit parang lagi tayong kulang sa oras? Itinaas ni Amihan ang dalawang kamay. Umikot ang hangin sa paligid niya at naging isang dambuhalang ipo-ipo. Hinigop nito ang unang hanay ng mga tiktik at inihampas sa mga Thor. Nabali ang mga pakpak at buto ng mga nilalang. Bumagsak ang kanilang mga katawan sa ilog ng nagbabagang putik at nagliyab. Ngayon, tumakbo sina Elias at Pilo sa makitid na tulay na bato patungo sa Thor. Sa magkabilang panig ay umaakyat ang mga balbal. Sumunggab ang una kay Elias. Iniwasan niya ang panga at hiniwa ang leeg nito. Pumutok ang litid. Tumilapon ang ulo, ngunit patuloy na kumapit ang katawan sa kanyang baywang. Tinadyakan niya iyon sa dibdib. Nahulog ang balbal sa nagbabagang ilog at mabilis na natupok. Dalawang tiktik ang dumamba kay Pilo mula sa itaas. Bakit ako? Mas marami siyang laman. Yumuko siya sa unang atake. Lumampas ang mahabang dila sa ibabaw ng kanyang ulo at bumaon sa mata ng kasunod na tiktik. Nagpambuno sa himpapawid ang dalawang nilalang. Salamat sa pagtutulungan. Pinatunog niya ang kampanilya. Kumislot ang mga tiktik at kapwa bumagsak sa tulay. Hinablot ni Elias ang pakpak ng isa at hiniwa mula dulo hanggang katawan. Napunit ang manipis na laman. Umagos ang dugo sa butong nagsisilbing balangkas ng pakpak. Ang ikalawa ay tumalon sa likod ni Pilo. Bumaon ang mga kuko sa magkabilang balikat ng binata at iniangat siya. Elias! Lumilipad ako. Hindi iyan paglipad. Parehong wala ang paa ko sa lupa. Hinagis ni Elias ang sidla. Umikot ang kampilan sa hangin at tumagos sa dibdib ng tiktik. Lumabas ang talim sa pagitan ng mga pakpak. Binitiwan nito si Pilo. Bumagsak ang binata sa gilid ng tulay at kumapit gamit ang isang kamay. Tulungan mo ako. Tumakbo si Elias. Hinablot niya ang pulsuhan ng kaibigan bago ito mahulog sa ilog ng apoy. Ngunit sa pag-angat niya kay Pilo ay sumugod ang isang balbal mula sa likuran. Kinagat nito ang tagiliran ni Elias. Pumasok ang dalawang pangil sa pagitan ng mga tadyang at pinunit ang balat habang iniuga ng halimaw ang ulo. Umakyat ka. Bitawan mo ako at lumaban ka. Kapag binitawan kita, wala nang magbubuhat kay tala. Sa isang malakas na hila, nayangat ni Elias si Pilo. Mabilis na kinuha ng kaibigan ang kampanilya at inihampas sa sentido ng balbal. Nabiyak ang bungo nito. Bumaon ang metal sa loob at tumulo ang malapot na itim na dugo sa kamay ni Pilo. Hinila ni Elias ang sidlak mula sa bangkay ng tiktik at pinugot ang balbal. Malalim ang kagat. Kaya ko pa. Lagi mong sinasabi yan. Dahil lagi mo akong tinatanong. Patuloy silang tumakbo. Sa likuran, nagsimulang humina ang ipo-ipo ni Amihan. Daan-daang nilalang ang kumakapit sa hangin, gumagapang laban sa puwersa nito, at unti-unting lumalapit sa engkantada. Elias, huwag kang lilingon. Lumingon pa rin siya. Nakita niyang hinablot ng tatlong wakwak si Amihan. Pinunit ng isa ang kanyang pilak na buhok. Kinagat ng isa pa ang kanyang balikat, at ang ikatlo ay ibinaon ang dila sa kanyang likod. Sa halip na dugo, puting liwanag ang bumulwak mula sa mga sugat. Amihan! Kunin mo ang kapatid mo. Ipinikit ni Amihan ang mga mata. Ang kanyang katawan ay naging malakas na bugso ng hangin. Sumabog iyon sa gitna ng hukbo at pinilas ang mga pakpak, balat, at laman ng mga nilalang sa paligid.
Nagmistulang ulan ang maiitim na balahibo at dugo. Nawala si Amihan, ngunit nanatili ang kanyang tinig sa hangin. Tumakbo. Narating nina Elias at Pilo ang paanan ng Thor. Walang pinto, hagdan o bintana sa ibabang bahagi nito. Paano tayo akyat? May pakpak ka ba? Naiwan ko sa bahay. Sa itaas, sinubukang yumuko ni Tala upang abutin sila. Kuya, may kadena sa likod ng Thor. Umikot sila at nakita ang isang mahabang kadenang yari sa mga buto ng tao. Bawat dugtungan ay hugis kamay na mahigpit na nakahawak sa kasunod. Kailangan ba talagang hawakan? Maaari kang maghintay sa ibaba kasama ng mga balbal. Biglang naging maganda ang kadena. Naunang umakyat si Elias. Sa bawat paghila, sumasakit ang sugat sa kanyang tagiliran. Dumudula sa sariling dugo ang kanyang mga daliri. Sumunod si Pilo kahit halos hindi na maigalaw ang sugatang hita. Nasa kalagitnaan sila nang gumalaw ang mga kamay sa kadena. Isa-isang bumukas ang mga daliri at humawak sa kanilang mga pulsuhan. Manatili kayo. Ayaw namin. Matagal na kaming naghihintay ng kapalit. Sinubukang hilahin ng mga kamay si Pilo pababa. Bumaon ang mga daliri sa sugat sa kanyang braso. Napasigaw siya sa sakit at muntik bumitaw. Tignan mo ako. Huwag kang bibitaw. Hindi ako bibitaw. Pinutol ni Elias gamit ang sidlak ang kamay na humahawak kay Pilo. Tumalsik ang mapulang utak mula sa putol na buto. Sumigaw ang buong kadena na tila iisang nilalang. Nagmadali silang umakyat. Sa pag-abot sa tuktok, ibinaon ni Elias ang kampilan sa kandado ng hawla. Kumislap ang pulang bato sa hawakan. Nabiyak ang kandadong yari sa bungo at nagkalasob-lasob ang mga rehas na buto. Kuya. Tumalon si Tala sa mga bisig niya. Mahigpit na niyakap ni Elias ang kapatid kahit tila pinipigan ng sakit ang kanyang buong katawan. Sinaktan ka ba nila? Kumuha sila ng dugo sa kamay ko. Pero hindi ako kumain ng ibinigay nila. Mabuti. Baka hindi masarap. Ilaw na puso, Kuya Pilo. Masaya akong hindi mo tinikman. Pinunasan ni Elias ang dugo sa maliit na hiwa sa palad ni Tala. Uwi na tayo. Hindi pa. Lumitaw si Daturagang sa ibabaw ng Thor. Hawak niya ang isang sibat na yari sa itim na salamin. Sa dulo nito ay umiikot ang munting apoy na kulay asul. Nakakatuwang panoorin ang magkapatid na muling nagsama. Mas masarap kayong paghiwalayin ngayon. Inihagis niya ang sibat kay Tala. Tumalon si Elias sa harap ng kapatid. Tumagos ang sibat sa kanyang tiyan at lumabas sa likod. Kuya. Napaatras si Elias. Bumuhos ang dugo sa kanyang damit at tumulo mula sa dulo ng sibat. Kumalat sa sugat ang asul na apoy. Sinunog nito ang laman sa paligid at pinaitim ang mga ugat. Elias! Ilayo mo si Tala. Hinablot ni Daturagang ang hangin. Kusang bumalik sa kanyang kamay ang sibat. Sa paghugot nito, lumaki ang butas sa tiyan ni Elias. Napaluhod ang binata. Pumulandit ang dugo sa sahig at may piraso ng nasunog na laman na kumapit sa dulo ng sandata. Iyan ang huling bantay. Halos hindi makatayo. Hindi ko kailangang tumayo ng matagal. Itinusok niya ang sidlak sa sahig at ginamit iyon upang ibangon ang sarili. Nagniningning pa ang puso ng bumisingis sa hawakan. Pansamantala nitong pinipigilan ang katawan niya sa tuluyang pagbagsak. Kailangan ko lang tumayo hanggang bumagsak ka. Sumugod si Elias. Nagbanggaan ang kampilan at sibat. Sa bawat salpukan ay lumilipad ang maliliit na tipak ng apoy at itim na salamin. Mabilis si Daturagang. Inikot niya ang sibat at hinampas ang tuhod ni Elias. Bumali ang buto sa gilid. Halos bumigay ang binti ng binata, ngunit sinalo niya ang sarili gamit ang kampilan.
Sinundan iyon ng dulo ng sibat na dumaan sa kaliwang pisngi ni Elias. Napunit ang laman hanggang gilagid at nalantad ang ilan sa kanyang mga ngipin. Hindi umatras si Elias. Hinawakan niya ang sibat gamit ang kaliwang kamay at hinila si Daturagang palapit. Sinaksak niya ang kampilan sa dibdib ng engkanto. Tumama ang talim sa baluting lava ngunit hindi tumagos. Mahina. Sinuntok ni Daturagang ang mukha ni Elias. Nabali ang ilong ng binata. Tumilapon siya at gumulong sa sahig. Hinabol siya ng hari ng abo at itinapak ang paa sa kaliwang kamay niya. Isa-isang nadurog ang mga daliri sa ilalim ng mabigat na bota. Pumutok ang mga buto at sumingaw ang dugo sa pagitan ng mga daliri. Pilo. Nauunawaan ng kaibigan ang ibig niyang sabihin. Pinatunog ni Pilo ang kampanilya sa likod ni Daturagang. Kumalansing ang tanso. Nabiyak ang isang sungay sa korona ng engkanto. Walang hiyang payaso. Iwinasiwas niya ang sibat kay Pilo. Tinamaan ang binata sa dibdib. Bumuka ang balat mula kanang balikat hanggang ilalim ng kaliwang tadyang. Tumilapon si Pilo sa sirang hawla. Bumagsak ang kampanilya at nawalan siya ng malay. Kuya Pilo. Ikaw naman, munting susi. Lumapit si Daturagang kay Tala. Gumapang ang mga bitak ng apoy sa sahig at pumulupot sa mga paa ng bata. Kuya. Pilit na gumalaw si Elias. Nasa ilalim pa rin ng paa ng engkanto ang durog niyang kamay. Hinanap niya sa sahig ang sidlak gamit ang kanang kamay. Hindi niya maabot. Kapag naubos ang buwan, bubuksan ng dugo niya ang huling pinto. Ahon ang ahas ng abo at lalamunin ang liwanag sa ibabaw. Hindi ako natatakot sa iyo. Lahat ay natatakot. Ikaw rin. Kanino ako matatakot? Sa kuya ko. Dumukot si Tala sa kanyang bulsa. Naroon pa ang maliit na papel na may iginuhit siyang buwan bago siya dukutin. Idinikit niya iyon sa baluting dibdib ni Daturagang. Ibalik mo ang liwanag. Biglang nagliwanag ang guhit. Bumuka ang baluting lava. Sa ilalim nito ay lumitaw ang pulang pusong napapalibutan ng 7 maitim na ugat. Ano ang ginawa mo? Umihip ang mahinang hangin sa tuktok ng Thor. Ngayon, Elias. Gumalaw ang sidlak sa sahig na tila tinulak ng hindi nakikitang kamay. Naabot iyon ni Elias. Sa natitira niyang lakas, iniangat niya ang kampilan at ibinaon sa nakalitaw na puso ni Daturagang. Tumagos ang talim hanggang likod. Nagsisigaw ang engkanto. Bumuhos mula sa bibig niya ang nagbabagang dugo at abo. Hindi ako maaaring mamatay. Ako ang apoy ng islang ito. Ang apoy ay nagbibigay liwanag. Ikaw ay sunog lamang. Pinihit ni Elias ang sidlak. Nabiyak ang puso ni Daturagang. Pumutok ang 7 maitim na ugat at nagkalat sa sahig na parang mga ahas na pugot. Nabasag ang buong baluti ng engkanto. Mula sa bawat siwang ay bumuga ang apoy. Natuklap ang mukha ni Daturagang at lumitaw ang bungo niyang yari sa itim na bato. Kumalat ang bitak sa ulo, leeg at buong katawan. Sa huling sigaw, sumabog siya sa gitna ng Thor. Tumalsik ang mga piraso ng nagliliyab na buto at bumagsak sa lungsod sa ibaba. Namatay ang pulang liwanag sa kuta ng abo. Ngunit kasabay ng pagkamatay ni Daturagang ay tuluyang naglaho ang buwan. Naging ganap ang dilim. Mula sa ilalim ng lungsod ay umalingaw-ngaw ang dagundong ng isang dambuhalang nilalang. Nagsimulang mabiyak ang lupa. Sa kailaliman ay bumukas ang isang matangkasinlaki ng lawa. Ano iyon? Ang ahas ng abo. Namatay ang hari, ngunit nabuksan na niya ang huling kulungan. Mula sa bitak ay lumabas ang dulo ng isang napakalaking sungay. Sumunod ang ulo ng ahas na binubuo ng mga bungo at apoy. Sa bawat paghinga nito ay gumuho ang mga Thor.
Nagising si Pilo at napahawak sa malalim na sugat sa dibdib. Ano ang nangyari? Nanalo tayo. Bakit parang mas lumaki ang kalaban? May bonus round. Lumitaw muli si Amihan, ngunit malabo na ang kanyang anyo at nawawala sa bawat ihip ng hangin. Kailangan nating makarating sa pintuan ng 7 buwan. Kapag naisara iyon, babalik sa ilalim ang ahas at lahat ng nilalang sa kuta. Nasaan ang pinto? Sa ilalim ng Tor. Paano natin isasara? Hindi agad sumagot si Amihan. Sabihin mo. Kailangang ilagay ng huling bantay ang sidlak sa gitna ng selyo. Pagkatapos, alis tayong lahat. Kapag naipasok ang sandata, mawawala ang tulay sa loob ng 7 tibok ng puso. At ang hahawak sa sidlak. Mananatili sa kabilang panig. Hindi. May ibang paraan. Ginamit na ng inyong mga magulang ang ibang paraan. Hinati nila ang kanilang lakas upang mapanatiling sarado ang pinto sa loob ng 10 taon. Ngunit sa ganap na paglaho ng buwan, buong buhay ng isang bantay ang hinihingi ng selyo. Ako ang may iwan. Hindi kikilalanin ng pinto ang dugo mo. Kumuha tayo ng dugo ni Elias at ipahid sa akin. Hindi dugo lamang ang kailangan. Kinikilala nito ang kaluluwa ng bantay. Kung ako ang susi, maaari akong manatili. Hindi. Ayokong mamatay ka. At ayokong mamatay ka rin. Nangako kang hindi mo ako iiwan. Napatingin si Elias sa kapatid. Naalala niya ang unang gabing wala na ang kanilang mga magulang. 3 taong gulang lamang si Tala noon. Magdamag itong umiyak sa kanyang dibdib habang paulit-ulit siyang nangangakong hindi siya alis. Hindi ko sinabing habang buhay akong makakatabi mo. Ang ipinangako ko ay hindi ka mag-iisa. Hinawakan niya ang balikat ni Pilo. Sasamahan ka ni Pilo. Elias, huwag. Ikaw ang pinakamatapang na duwag na nakilala ko. Hindi kita iiwan. Hindi mo ako iniiwan. Iniuwi mo ang kapatid ko. Yumanig ang Tor. Bumagsak ang isang bahagi ng kisame. Lumitaw sa ibaba ang dambuhalang ulo ng ahas ng abo. Bumuka ang bibig nitong punang nagliliyab na pangil. Kailangan nating umalis ngayon. Binuhat ni Pilo si Tala. Si Elias ay sumunod gamit ang sidlak bilang tungkod. Bumaba sila sa loob ng Tor habang gumuho ang hagdan sa likuran. Sa bawat hakbang ni Elias ay may naiiwang bakas ng dugo. Nagsimula nang humina ang pulang bato sa hawakan. Bumalik ang buong sakit ng kanyang mga pinsala. Naramdaman niya ang durog na mga daliri, nabaling tuhod, punit na tagiliran, at butas sa tiyan. Sumuka siya ng dugo ngunit nagpatuloy. Kuya, sumakay ka sa likod ni Kuya Pilo. Hindi ko kayang buhatin kayong dalawa. Nakakasakit ka ng damdamin. Pumayat na ako. Sinubukan niyang umiti, ngunit ang punit sa pisngi ay muling bumuka. Narating nila ang ilalim ng Tor. Naroon ang pintuan ng 7 buwan, isang bilog na tarangkahang nakabitin sa ibabaw ng napakalalim na bangin. May makitid na tulay na buto patungo sa isang kumikislap na lagusan. Sa gitna ng tarangkahan ay may puwang na eksaktong hugis ng sidlak. Kapag naipasok ang sandata, tatakbo kayo. Huwag kayong lilingon kahit marinig ninyo ang tinig niya. Hindi ako aalis. Ibinaba ni Pilo ang bata. Tumakbo si Tala kay Elias at mahigpit na yumakap sa baywang nito. Napangiwi ang binata ng madiinan ng sugat, ngunit hindi niya itinulak ang kapatid. Uwi tayong 3. Naalala mo noong tinuruan kitang lumangoy. Natatakot ako noon. Sabi ko sa iyo, hindi ibig sabihin ng pagiging matapang ay wala kang takot. Ang ibig sabihin ay ginagawa mo pa rin ang kailangan kahit natatakot ka. Tama. Natatakot ako ngayon. Ako rin.
Lumuhod si Elias kahit halos hindi na maigalaw ang isang binti. Inalis niya sa leeg ang maliit na palawit na iniwan ng kanilang ina at isinuot iyon kay Tala. Kapag nalulungkot ka, hawakan mo ito. Hindi ako lalabas mula rito, pero hindi ibig sabihin na wala na ako. Ayokong alaala lang kita. Mas mabuti akong alaala kaysa kasama sa math homework. Kuya, seryoso ako. Ako rin. Napakahina ko sa math. Sa gitna ng luha, natawa si Tala. Iyon ang nais marinig ni Elias sa huling pagkakataon. Niyakap niya ang kapatid at hinalikan sa noo. Huwag mong gawing kulungan ang alaala ko. Mag-aral ka. Tumawa ka. Magalit ka sa akin kapag kailangan. At mabuhay ka ng para sa sarili mo, hindi para bayaran ang ginawa ko. Mahal kita, kuya. Mahal din kita. Higit sa lahat ng buwan. Lumapit si Pilo. Namumula ang mga mata at nanginginig ang labi. May paraan pa. Ano? Huwag mong hayaang lumaki si Tala na kasinghina mo sa jokes. Walang kakwenta-kwenta ang huling bilin mo. Kaya madali mong matatandaan. Nagyakap ang magkaibigan. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin noong wala na silang lahat. Huwag mong sabihin na hindi kita iniwan. Iyan mismo ang gagawin ko. Iniuwi mo ang pamilya ko. Iyan ang pinakamalaking paraan ng pananatili. Muling umungol ang ahas ng abo. Mula sa mga lagusan ay dumagsa ang natitirang balbal, tik-tik, at mga aninong nakaligtas sa pagsabog ni Amihan. Wala na tayong oras. Hinawakan ni Pilo si Tala. Patawarin mo ako. Bitawan mo ako. Binuhat niya ang bata at tumakbo sa tulay. Kuya. Kuya Elias. Hindi agad ipinasok ni Elias ang sidlak sa selyo. Kailangan munang makatawid sina Pilo at Tala bago maglaho ang tulay. Hinarap niya ang paparating na hukbo. Marami kayo. Itinaas niya ang kampilan gamit ang nag-iisang kamay na maaari pa niyang gamitin. Mabuti. Ayokong mainip habang naghihintay. Sumugod ang unang hanay. Hiniwa ni Elias ang mukha ng isang balbal. Pumasok ang talim sa bibig at lumabas sa batok, pinaghati ang dila at panga. Hinila niya ang kampilan at umikot upang pugutan ang kasunod. Isang tiktik ang kumapit sa kanyang likod. Bumaon ang dila nito sa sugat sa balikat at sinipsip ang dugo. Hinawakan ni Elias ang dila at hinila yon sa ibabaw ng balikat. Iniipit niya sa kilikili at pinutol gamit ang sidlak. Kumislot sa lupa ang putol na dila na parang ahas. Bumuhos ang dugo mula sa bibig ng tiktik. Sinaksak niya ang nilalang sa lalamunan at itinulak sa bangin. Ngunit dumami pa ang sumalakay. Isang kuko ang humiwa sa kanyang likod. Isa pang pangil ang bumaon sa hita. Isang pakpak ang tumama sa kanyang mukha at halos tuluyang mapunit ang kaliwang tainga. Sa bawat sugat, nababawasan ang lakas niya. Sa bawat patak ng dugo, mas lumalapit ang mga halimaw. Kuya! Nasa kalagitnaan na ng tulay sina Pilo at Tala. Huwag kayong lilingon. Isang dambuhalang balbal ang sumalpok kay Elias. Pareho silang gumulong sa gilid ng bangin. Kumapit ang binata gamit ang durog na kaliwang kamay. Sumabog ang sakit sa kanyang mga daliri, ngunit hindi siya bumitaw. Nakabitin sa kanyang binti ang balbal, kinakagat ang sugat at hinihila siya pababa. Itinusok ni Elias ang kampilan sa mukha nito. Pumasok ang dulo sa mata. Tinulak niya ng malalim hanggang lumubog ang hawakan sa malambot na laman. Binitiwan ng balbal ang binti niya at nahulog sa kailaliman. Gumapang si Elias pabalik sa selyo. Sa likuran niya, lumabas na ang kalahati ng katawan ng ahas ng abo. Ang kaliskis nito ay binubuo ng mga nagsisigaw ang mukha. Ang bibig ay may 7 hanay ng pangil, at sa loob ng lalamunan ay umiikot ang apoy na kayang tunawin ang buong isla.
Tumawid sina Pilo at Tala sa lagusan. Ngayon, Elias, Ibinao ni Elias ang sidlak sa puwang ng selyo. Pumasok ang talim at umilaw ang 7 bilog sa hawakan. Nagsimulang maglaho ang tulay mula sa kabilang dulo. 1. 2 tibok. 3. Naramdaman ni Elias na may mga ugat na lumabas sa pinto at bumaon sa kanyang dibdib. Pumasok ang mga yon sa balat, pumulupot sa mga tadyang, at kumapit sa kanyang puso. Hindi siya sumigaw. Sa halip, hinawakan niya ng mahigpit ang kampilan. 4. 5 tibok. Tumalo ng ahas ng abo patungo sa pintuan. Bumuka ang dambuhalang panga nito upang lunukin si Elias at ang selyo. 6. Kuya Elias. Sa huling sandali, lumingon si Elias sa kapatid. Hindi na niya makita ng malinaw ang mukha ni Tala dahil sa dugo at luha sa kanyang mga mata. Ngunit nakita niyang ligtas ito sa mga bisig ni Pilo. Umuwi na kayo. 7. Nagsara ang pintuan ng 7 buwan. Naipit sa pagitan ng 2 tarangkahan ang ulo ng ahas ng abo. Nabasag ang mga sungay. Nadurog ang mga panga. Pumutok ang nagliliyab nitong mga mata at bumuhos ang apoy sa loob ng kuta. Ang buong katawan ng ahas ay hinigop pabalik sa kailaliman. Kasama nitong hinila ang lahat ng balbal, tiktik, amalanhig, at aninong natitira. Kumapit sila sa lupa, ngunit isa-isang napigtas ang kanilang mga kuko at daliri. Nagsalpukan ang kanilang mga katawan sa mga guho. Nabali ang mga buto, napilas ang mga pakpak, at nilamon sila ng nagbabagang bitak sa ilalim ng lungsod. Sa gitna ng lahat, nanatiling nakatayo si Elias. Ang mga ugat mula sa selyo ay tuluyang pumasok sa kanyang puso. Sa isang huling pagpintig, huminto iyon. Nawala ang sakit. Nawala ang bigat. At sa katahimikan, nakita niya ang 2 pamilyar na anyo sa tabi niya. Anak. Matagal ka naming hinintay. Nahanap ko si Tala. Alam namin. Ligtas na siya. Dahil sa'yo. Hinawakan ng kanyang mga magulang ang magkabilang kamay niya. Sa pagkakataong iyon, hindi nadurog ang mga daliri ni Elias. Wala nang sugat sa tiyan, kagat sa balikat, o dugo sa kanyang mukha. Uwi ba tayo? Napangiti si Elias. Sana may pagkain. Gutom na ako. Tumawa ang kanyang mga magulang. Sa likod nila ay bumukas ang liwanag na mas maliwanag pa sa 7 buwan. Magkahawak kamay silang naglakad papasok. Kasabay nito, gumuho ang kuta ng abo at natabunan ang katawan ng huling bantay. Sa kabilang panig ng lagusan, bumagsak sina Pilo at Tala sa malamig na tubig sa likod ng Tinago Falls. Mabilis na iniahon ni Pilo ang bata. Babalikan natin siya. Wala na ang pinto. Hukayin natin ang bundok. Tala. Nangako siya. Hinampas ni Tala ang dibdib ni Pilo. Muli at muli hanggang mawalan siya ng lakas. Nangako siyang hindi niya ako iiwan. Tinupad niya. Niyakap ni Pilo ang umiiyak na bata. Hindi kanya iniwang mag-isa. Iniwan kanya sa akin, kay Lola, at sa buong buhay na gusto niyang mabuhay mo. Sa unang pagkakataon mula nang makilala siya ni Tala, hindi nagbiro si Pilo. Magdamag silang nanatili sa tabi ng talon. Pagsikat ng araw, natagpuan sila ng mga taga-baryo at ni Lola Sabel. Sugatan si Pilo. Nilalagnat si Tala. Ngunit kapwa sila buhay. Nasaan si Elias? Hindi nakapagsalita si Pilo. Inilabas niya lamang ang palawit ni Aling Rosa na hawak ni Tala. Napapikit si Lola Sabel. Kaya pala tumigil ang pagyanig. Lola, ibalik natin siya.
Kung kaya ko, anak, ibibigay ko ang natitira kong buhay. Ayokong mawala siya. Hindi nawawala ang taong iniwan ang buong puso niya sa mga mahal niya. Walang bangkay na nailibing para kay Elias. Sa burol, isang kahoy na kampilan lamang ang inilagay sa loob ng kabaong. Dumating ang mga mangingisda, mekaniko, kapitbahay, at mga batang tinuruan niyang mag-ayos ng bisikleta. Nagkwento sila tungkol sa binatang laging nagpapatawa kahit siya mismo ang may problema. Minsan, inayos niya ang makina ng bangka ni Mang Osme. Nang umandar, naiwan pala sa pantalan ang may-ari. Ikaw ang nagtulak sa bangka. Detalye lamang iyon. Nagtawanan ang mga tao habang umiiyak. Nauunawaan nilang iyon ang gugustuhin ni Elias, hindi katahimikang punang panghihinayang, kundi mga alaala ng tawanan sa gitna ng lungkot. Lumipas ang mga taon. Lumaki si Tala na matapang, masipag, at mahusay sa math na kinamuhian ng kanyang kuya. Pinili niyang pag-aralan ang mga bulkan, lindol, at alamat ng kanilang isla. Hindi upang patunayang mali ang mga kwento ni Lola Sabel, kundi upang maunawaan kung paano magkasamang nabubuhay ang agham, alaala, at paniniwala sa isang lugar. Si Pilo naman ay nanatili sa kanilang pamilya. Tinupad niya ang huling bilin ni Elias. Inihatid niya si Tala sa paaralan, tinuruan itong lumangoy, at ipinagtanggol sa mga manliligaw nang dumating ang tamang edad. Kuya Pilo, hindi mo kailangang takutin ang bawat lalaking bumibisita. Hindi ko sila tinatakot. Ikinukwento ko lamang ang mga pinsalang natamo ng huling lalaking nagpaiyak sa kapatid ko. Wala namang ganoong lalaki. Kaya epektibo. Ngunit hindi na muling naging katulad ng dati ang pagtawa ni Pilo. Sa bawat biro ay may kaunting lungkot na para bang naghihintay pa rin siyang may sasagot mula sa tabi. Tuwing gabi ng paglalaho ng buwan, umaakyat sina Tala at Pilo sa isang mataas na bahagi ng bundok Panamaw. Nagdadala sila ng pagkain, 7 kabibe, at isang kampanilyang napipi mula sa huling labanan. Sa unang eklipse matapos mamatay si Elias, inilatag ni Tala ang 7 kabibe sa lupa. Kuya, kung naririnig mo ako, galit pa rin ako sa iyo. Tama. Napakakulit niya. Pero salamat. Tinakpan ng anino ang buwan. Mula sa kagubatan ay umihip ang malamig na hangin. Kumalansing ng mag-isa ang sirang kampanilya. Pilo, pangit pa rin ang jokes mo. Napatalon si Pilo. Narinig mo yon? Napangiti si Tala habang tumutulo ang luha. Narinig kita, kuya. Sa ibabaw ng bundok Panamaw ay lumitaw ang 7 maliliit na liwanag. 6 ang unti-unting naglaho. Ang ika-7 ay nanatili sa langit hanggang magbalik ang buwan. Mula noon, sinabi ng matatanda sa biliran na may bagong bantay ang bundok. Kapag naliligaw ang isang bata sa gubat, may nakakatawang tinig na nagtuturo ng tamang daan. Kumaliwa ka. Huwag sa kanan. Pangit ang daan doon at mas pangit ang makakasalubong mo. Kapag may mangingisdang inaabutan ng bagyo, may liwanag na hugis kampilan na lumilitaw sa ibabaw ng tubig at gumagabay pabalik sa pampang. At kapag may nilalang mula sa kuta ng abo na nagtatangkang gumapang palabas, may binatang nakatayo sa harap ng pintuan. Sarado na. Bumalik kayo kapag may reservation. Hindi na muling nabuksan ang kuta. Ngunit patuloy na isinasalaysay ng mga tao ang kwento ng binatang na natili sa dilim upang makauwi ang kanyang kapatid at kaibigan. Sapagkat habang binibigkas ang pangalan ng isang taong nagmahal ng buong tapang, hindi lubusang nilalamon ng kamatayan ang kanyang liwanag. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang kwentong, ang legendaryong biliran at ang huling sakripisyo. Ang katapangan ay hindi kawalan ng takot. Ito ay ang pagpiling gumawa ng tama kahit nanginginig, sugatan, at walang kasiguraduhang makikita mo ang bukas. Ngunit tandaan din natin na ang pagmamahal ay hindi palaging nasusukat sa kamatayan o pagsasakripisyo ng sarili. Sa tunay na buhay, ang paghingi ng tulong, pagprotekta sa sariling kaligtasan, at pagpayag na tulungan ka ng iba ay mga anyo rin ng tapang.
Para sa magkakapatid, huwag hintayin dumating ang isang malaking trahedya bago sabihin ang pagmamahal. Ang simpleng pag-alalay, pakikinig, pagpapatawad, at pananatili sa tabi ng isa't isa ay mga kabayanihang ginagawa araw-araw. Para naman sa mga kaibigan, ang tunay na katapatan ay hindi nasusukat sa lakas ng loob lamang. Nasusukat ito sa pag-uwi sa mga taong ipinagkatiwala sa iyo, pagtupad sa pangako, at pagdala sa alaala ng kaibigang hindi na nakabalik. At kapag may iniwan sa inyong mahalagang alaala ang isang yumaw, huwag gawin iyong kulungan. Gawin itong ilaw, isang paalala na mabuhay, tumawa, magmahal, at gumawa ng kabutihang maipagmamalaki nila. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa mga kwentong aswang, at pindutin ang notification bell para hindi mahuli sa susunod nating paglalakbay sa mga alamat ng Pilipinas. I-share din ito sa kapatid o kaibigang handa niyong samahan, kahit sa pinakamadilim na bahagi ng bundok. Hanggang sa muli mga kaibigan. Matulog ng mahimbing, ngunit kung makarinig kayo ng kampanilya mula sa gubat, huwag kayong matakot. Baka si Elias lamang iyon, nagbabantay at naghahanap ng kausap na matatawa sa kanyang mga biro.